Welcome po sa aking vlog ngayon. Today my content is Talk Reality Show. So I would like to introduce to you our guest for today. Isa siyang sikat na vlogger. Pumalo na sa halos 1 million views ang kanya mga video. So please welcome our guest for today, Mr. Juju Panal. Yan, maraming thank you po. Basta ang pakiramdam na isa ka ng sikat na vlogger ngayon? Sikat? Vlogger, oo, pero sikat, ewan ko na lang. Hindi ko paramdam, kasi hindi naman ako sanay na sikat. Hindi po ako ganyan, simpleng tao lang. Basta vlogger lang. Yan. Nag-enjoy po ako sa pagiging vlogger, pero sikat, ayan, hindi pa. Pumalo na kasi yung viewers mo, halos 1 million. So, ano ba sa pakiramdam yung umabot sa ganun karaming viewers? Sobrang natuwa para sa akin sa pagkatao ko na mayayain, tapos hindi sanay sa mga, syempre sa pagkikipaghalubilo sa tao, pagkikipag-usap, dahil ano naman talaga, nung bata ko talagang simple lang po. Tapos nung nag-media ko, nung nag-engage sa social media, tapos maraming nagkagusto sa mga videos ko, sobrang saya po. Kahit na nga yung simula lang ko sa 100 views, sobrang tuwa ko na po. Yan. Okay, syempre, kahit siguro naman sa atin, no, na syempre of course, umabot sa ganun yung kalaki yung mga viewers natin, syempre matuwa talaga tayo. Okay, ano ba ang nag-udyok sa'yo para gumawa ka ng YouTube or magiging isa kang vlogger? Inspirasyon ko po talaga yung pamilya ko po, mga anak. Yun po talagang nagtulak sa akin na pasukin yung pag-YouTube. Although hindi ko naman inisip na makilala, sisikat. Basta ang sa akin lang na nag-enjoy po ako. Kasi yung first time ko po talaga nag-upload. Tapos yung mga anak ko kasi mahilig mag-YouTube. Siyempre yung account ko nandun sa aming phone. Tapos napanood nila yung first video ko po dun sa cellphone ko. Sobrang tuwa po, kasi tinawag na ko, Papa, andito ka sa YouTube, nakakadiri sa YouTube. So, yun pa lang po, panalo na po. Sobrang masasabi ko na okay ako sa YouTube. Sobrang tuwa. So, yung mga anak mo is mahilig manood ng YouTube. Opo. So, ano ba ang pinakauna mong video na ginawa na talagang pumapatak sa mga manonood? Siguro yung namin, yung family bonding, yung first vlog ko kasi is fishing with my family. So, yun talaga kasi mahilig po ako mag-fishing at siyempre, ko rin po ako, pang family man, talagang love ko yung family ko, bonding with my kids. Yun po talaga ang aking doon. So, kumusta naman yung experience mo sa pagbablog? Minsan ba, hindi ka ba sumuko na parang, napapagod ka kasi parang may ginagawa ka pang iba or parang complicated sa time mo? Sobra, kasi nung nag-umpisa ako, walang nanonood sa video ko. Tapos yung ang trabaho ko talaga sa gabi, namimingwit. Tapos sa pag-araw naman, nagtitinda ng isda. So sobrang complicated. So tuloy-tuloy po yun na talagang gusto ko nang sumuko sana dahil wala namang nanonood. Kaya yun, may mga time na sobrang pagod talaga ako dahil sa trabaho ko, dagat, tapos pagbibenta ng isda, parang inisip ko na parang hindi para sa akin to, yung pagiging YouTuber, parang talagang, ayun, parang yung time na yun, parang ayaw na talaga ako. Okay. So, hindi ba pumasok sa isip mo na ikakaroon mo to or parang fan mo lang or gustong-gusto mo talagang gumawa ng vlog? Nung una, naging hobby ko na lang kasi yung sa mga comment kasi may nagsasabi na good, nakakatuwa, nakaka-enjoy, makalingaw. So, yan, talagang na-appreciate ko po talaga yun kahit na siguro parang sa tingin ko binubola lang ako. Yun, parang tinanggap ko naman na natuwa sila, masaya ako. Kaya yun, hinanap-hanap na ng sarili ko na gumawa ng mga video. Kaya yun, tuloy-tuloy na po yun. Okay. So sa mga napapanood namin tungkol sa mga content mo about sa video, kasi parang natutuwa or nasisiyahan yung mga manunood sa inyong vlog. So
iniisip nyo na ba yan or bigla na lang yung parang actual, parang on the spot? Yes, on the spot po talaga yan kasi nung una yung mga gumawa ko ng Vines, script po yun, yung mga first, second Vines, Buskaki, yun. Kaso na, ako tamad ako magsulat kasi hindi naman ko sanay talaga Kaya nga ako hanggang high school na siguro kasi tamad talaga akong mag-handwritten. Minsan yung asawa ko pinapasulat ko kaso nagagalit naman kasi may mga labahan din kasi siya, yung mga ginagawa. Kaya ayun, yung mga the following mga ng mga content talagang na yun on the spot, basta ko lang maiisip ko noon. For example, yung kwento ni gagawa natin ng Vines, gagawa natin ng istorya, basta puwela lang, ayos lang. So, sa totoo lang talaga, yung maganda yung mga videos mo kasi parang ang bilis lang, parang pagpanood ng mga manonood sa video nyo, parang ginagrab nila. Parang ganun, parang hindi na kailangan pa na, uy, panoorin mo to, or parang hindi na kailangan na talagang mag-ask pa tayo sa mga manonood na panoorin. Parang silang kusa na lang talaga. Yan ang maganda. So, paano mo sinabay yung pagbablog mo at saka yung work mo? Nung iniisip ko kasi nung Vines, mahirapan ako kasi na kailangan ng ng mahaba-habang oras. Hindi pwedeng i-shoot ng mga pandalian lang kasi talagang pag jokes kasi ang hirap yan. Kailangan mo ng may mga punchline ka na talagang ikakatuwa. Kaya sobrang hirap, kaya nag-shift po ako ng fishing para mas makaka-upload ako ng mabilis, ma-edit ng mabilis. Kaya ang ginagawa ko, pag nag-fishing ako, kasama yung misis ko, yan, nagdadala po ako ng cellphone niya, nagbablog. Tapos pag nagtitinda naman ako ng isda, yung mga kasama ko, yun, talagang nagdadala din po ako ng cellphone para makapag-video, para tuloy-tuloy po ang upload ko sa YouTube. Okay, so far sa pagbablog mo, ano ba ang mga badly experience mo na yung parang hindi mo na-expect na kung anong mga comments ng iba about sa pagbablog mo? Marami. Ang sabi, sira ulo, itigil mo na yan. Mamatay ka na. Basta napakadami po. Talagang siyempre iba-iba naman ang utak ng utak ng tao. Pero siguro sa mga 10 katao, may 8 naman na natutuwa, kaya hindi ko na talaga pinapansin. So ayun. So gano'n naman talaga. Minsan kasi yung iba parang pagsabihan tayo na ay para kang ganun ganyan. Pero ang totoo, pag tinatry talaga nila, hindi madali ang pagiging isang vlogger. Kasi, di ba, kailangan mong gumawa ng content, yung yung time mo, effort, ganun talaga yun. Pero at least mabuti naman at hindi mo pinansin yung mga kung ano-ano mga naririnig mo. Sobra, may mga pa nga doon na mas magaling sa inyo yung mga sikat na Vines. Nagpapaliwanag ako na hindi daw kami sisikat kasi mas magaling yung mga Vines, mga Sinta Vines. Yan, totoo naman po, mga Sinta Vines, Secure Vines. Magaling po yun, mga Tuburan Vines. Talaga, ikinukumpara kami. Sobrang, kahit na negatibo yung mga sinasabi nila, at least naikukumpara po kami doon sa mga sikat. Kaya yun ang pumasok sa isip ko na bakit kaya nakukumpara kami sa mga sikat na mga Viners, samantalang ako kung i-check niyo po yung background ko po talaga, wala po akong alam sa computer dahil high school graduate lang po ako. Ang hanap buhay ko po sa Manila ay isang janitor. Pumunta ako dito, nagkapag-asawa, umuwi ng probinsya, namingwit, nagtinda ng isda, nag-vlog. Kaya wala po talaga background ng vlogging. Totoo po yun. Talagang kinarir ko po. Ang may share ko lang po dun sa mga gustong mag-vlog, no? Mga first timer na mag-vlog, ma-inspire sa amin mag-vlog ni Israel Yara, no? Unahin niyo po ang editing. Yun po talagang sinasabi ko sa mga first vlog. Editing. Susunod na po yun. Pag na-master niyo po yung pag-i-edit, saka naman yung personality mo. Hindi pwede yung basta ka lang magsasalita, kailangan lang alive na alive. Tapos pagka follow na rin po yung content, tuloy-tuloy na po yan. Kahit na yung content mo ay sasabihin natin na ano ba to, parang wala klaro, basta-basta parang hindi masyado maganda yung content. Yan, pag na-edit po yan, tapos na-deliver mo ng maayos,
talaga magugustuhan po ng tao yan. Yes, totoo talaga yan. Kasi nga ako nga sa experience ko, kasi wala talaga din wala akong alam. Basta lang nagbo-vlog. Kaya nga yung kabulol-bulo minsan, yung pagsalita ko ng Tagalog, parang iba, parang hindi kasi parang hindi nakasanayan na magsalita. Parang ganun. Pero parang sa isip ko na, bahala na kayo dyan. Basta importante, nakagawa ako. Parang ganun lang. Okay, so sa mga comments mo, ano ang pinakamagandang comments na nabasa mo? Hindi ko makalimutan from Suni Saludo. Pagkagising niya sa yun nag-upload ako ng mga 4 AM. Tapos may nag-comment agad, first comment, salamat, pinasaya mo ang araw ko. Sobra, di doon pa lang, panalo na po. Yes, totoo yan. Kasi alam naman natin, lalong-lalo ngayon sa sitwasyon natin, hindi talaga madali ang magpatawa. Kasi alam mo naman sa mga problema na ating dumadaan sa buhay, yung iba malungkot, syempre hindi mo alam kung paano sila papasayahin. Yung parang i-comfort mo sila. So kami nga, nagpapasalamat talaga kami sa kanilang mga vlog. Kasi nga, sa totoo lang, parang sila sa mga parang nakaano sila sa mga yung may mga problema sa iba, sa kapwa natin, yung mga manonood. Okay, so bakit Wagat TV? Yun, yan lang lagi kong sinasabi. Madalas akong tawaging Wagat. Sa mga hindi po nakakalam, Wagat is my birthplace talaga. Diyan po ako pinanganak. Diyan nahubog yung pagkatao ko. My beloved Wagat. Kaya Wagat TV. Okay. So, as of now, matapos tumama yung Bagyong Odette dito sa lugar natin, saan kayo ng mga araw na nun at anong ginagawa niyo nun? Sa December 16, nung pizza ng Bagyo, umaga, tumutulong kami sa mga dun sa sitio namin, Wagat. May mga iba pa kasi hindi lumilikas. Tapos pagka 2:30, nandito na kami sa bahay kasi nag-umpisa na po lumakas yung hangin talaga ng oras na yun. Dito mismo sa bahay na to. Okay, so at that time, mga anong oras kayo lumikas? Mga around 11 PM po, o 11 AM. So kumusta naman yung panahon na yun? Masama na ba o malakas na ba ang hangin o okay pa ba? 11 AM nakapag-live pa ako sa FB page, sa aking FB page noon. Hindi pa masyadong mahangin at so may kalmado. signal pa. Kalmado, may signal pa po 'yun. Nakapag-live pa ako. Kalmado pa yung dagat, napakalinaw, talagang hindi susukat akalain na talagang 'yun ang mangyayari talaga dahil napakakalmado. Yung hangin hindi pa masyadong malakas. Okay. So mula nung nagkapag-upload ka sa YouTube ng video mo during the Bagyong Odette, mas nakilala ka noon. So ano ba ang masasabi mo sa ating mga kababayan na pumunta dito para lang handang tumulong sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Odette? Sobrang blessed po ako dahil napanood nila yung video ko na talagang maraming tumutulong po yung mga pumupunta dito. Laking pasalamat ko po talaga sa channel ko na naging sanhi po na may mga tumutulong na po at pumupunta. Nalaman din ng dito sa ibang lugar ng Pilipinas na ganito yung kalaki pala ang damis namin dito sa Himbangan St. Bernard Southern Leyte, no? Okay, so yun talaga. So, of course, sa mga pangyayaring ito, talagang malaki talaga ang pasasalamat namin, especially sa mga taong tumutulong. Of course, malaki din namin pasasalamat kay Wagat TV dahil na-feature yung mga videos niya sa YouTube. At yun, nung nakita ng mga kababayan natin, pumunta sila dito para tulungan tayo at bigyan ng mga ayuda ang mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. So, kumusta naman yung pag-vlog mo? Sumahod na ba? Naka 3 salary na po. So, sa first salary mo,
saan mo ginugol or ano ang pinaggastusan mo nun? Yung ano ko talaga, yung gamit ko po talaga na yung XRM, makikita niyo po sa mga naunang videos ko na pagtitinda ng isda yun kasi luma na po siya kaya talagang doon ko binuhos kasi yun ang katuwang ko sa hanapbuhay po. Kasi importante pang yung may masasakyan kasi kailangan mo sa work. So ano bang pakiramdam na yung tuloy-tuloy na ang pagsikat at pagtaas ng views mo at saka subscribers? So ano ang pakiramdam mo nun? Sobrang na-overwhelm syempre sa kagaya ko na simple lang, walang masyadong gamit. Kasi kung tatanungin niyo po ako, yung gamit ko po talaga is Vivo Y81. Ayan, i-search niyo po yan kung gaano kaganda yung cellphone na yan. Vivo Y81, approve po talaga sa Wagat TV yan dahil yan po nagpangat sa akin into 20,000 subscribers po. Okay, so describe Jojo Panal in a one word. Guwapo. Okay, thank you so much. Dito po nagtatapos ang aming kwentuhan together with Jojo Panal. Sa mga gusto pong mag-subscribe sa kanya, you can... Yun, maraming thank you po sa mga lubos-lubusin ko na no. Nandito na tayo sa talk show. Maraming thank you po sa mga sponsors po natin yan. Naasahan nyo po. Medyo napabaga lang ngayon dahil umuulan. Yung mga materials po na andyan, nakaready na. Kukuhanin na lang. Yan. Sa mga relief naman, ayos na po kami dito sa relief dahil everyday may mga natatanggap. Pero pagka once, kasi ang takot kasi ng iba, pagdating ng mga January, kaya February, mawawala. Pero yan, ang Wagat TV po, naka-back up lang po sa Barangay Himbangan. Okay, thank you so much. And of course, don't forget to subscribe my Hello, YouTube channel, yes, Liz Raliara. Let's support po Liz Raliara, no? Our Cabarillo vlogger. Let's support. Okay, thank you so much. Okay.